Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 21. Adrian's dream came true dahil pumayag si Sarah na gawin ang engagement party nila sa resort na pag-aari ng binata. Mula noon ay pinangako niya sa sarili na doon dadalhin ang babaeng pakakasalan niya para mag-propose. Pero dahil nauna nang nangyari, kaya ang official engagement lang ang gagawin doon. The place is romantic and peaceful. Pagkatapos ng party ay dinala ng binata si Sarah sa veranda ng rest house. Nakayakap si Adrian sa likod ng nobya. "Are you happy?" Bulong niya maya-maya. "I can't express how happy I am, Adrian. Thank you for this wonderful night." Sagot ni Sarah na humarap sa nobyo at hinaplos ang buhok nito. "You deserve everything in this world, my love. And I will do everything for you to make you happy all the time." Madamdaming turan ni Adrian. Kitang-kita ang ningning sa mga mata ng binata habang binibigkas ang masatamis na mga salitang yun. "You are my everything, Sarah. You mean the world to me." Dugtong pa ni Adrian sa kahinawakan ang baba ng dalaga at bahagyang itinaas. Napapikit na lang si Sarah at hinintay na lumapat ang labi ng nobyo sa kanyang labi. Then she put her arms around his nape while kissing him back. They owned the night alone. Tahimik na ang paligid at malamang ay tulog na ang lahat ng dumalo sa party, maging ang kanilang mga magulang. As they kissing passionately, the rhyme of their hearts is what are they hearing. "I love you so much." Bigkas ni Adrian nang naghinang ang kanilang mga labi. Ngunit hindi na nakasagot si Sarah dahil muling inangkin ng nobyo ang kanyang labi. Adrian doesn't know how to control himself, as the only thing on his mind is to be with his girl. The whole night, holding and kissing her. Kapwa-habol ang kanilang paghinga nang muling pinakawalan ni Adrian ang labi ng nobya. "Adrian, don't worry about everything. I'm ready." Saad ni Sarah at siya na ang muling humalik kay Adrian. Isinandal siya ng pinata sa pader para lalong maramdaman ang init ng katawan ng bawat isa. Hinawakan pa ng binata ang kamay ni Sarah at itinaas while they are kissing. Ninamnam nila ang tamis ng labi ng isa't isa. At saksi ang mga nagniningningang mga bituin sa kalangitan. Nang muling pinaghinang ni Adrian ang kanilang mga labi, ay hinila niya papasok ang nobya. Nawala na sa katinuan si Sarah, kaya nagpatianod na sa agos. Dinala ni Adrian sa kwarto ang nobya. Actually, they shouldn't sleep in the same room. Pero may makakapigil pa ba sa kanila? Muling inangkin ng binata ang labi ng nobya. Adrian is getting wild. At walang balak si Sarah na pigilan ang nobyo sa nais nitong gawin. Ang halik sa labi ay tumawid sa leeg pababa. Napapikit si Sarah nang maramdaman ang pagdampi ng bibig ni Adrian sa kanyang dibdib, na hindi na niya namalayan kung paano naitaas ang suot niyang nightie. Maya-maya ay muling binalikan ni Adrian ang labi ng nobya. Pagkatapos ay binuhat ito at dinala sa kama. Handa nang ipagkaloob ni Sarah ang sarili sa nobyo. Para saan pa ba kung patatagalin? Ikakasal na rin lang naman sila. Muling nagsagupaan ang kanilang mga labi hanggang sa kung saan-saan na nakarating ang mga kamay ni Adrian. Pero sa huli ay pinilit na kontrolin ang sarili. "Mahal, this is not the right time for it. I'm sorry.
I almost ruined my promise. Bulong ni Adrian sa nobya. Napangiti si Sarah at hinawakan ang mukha ni Adrian. Oh, how gentle he is. Kahit handa na siyang ipagkaloob ang lahat dito, ay nagawa pa ring magpigil, wag lang masira ang pangako nito. She felt blessed to have Adrian. The world knows how lucky she is, as her man is the kind of man that every woman could ever wish for. But we can sleep together, saad ni Adrian. Tumango si Sarah sa kamatamis na ngumiti. Hinalikan ni Adrian sa labi ang nobya, saka pumwesto ng higa. Yumakap naman si Sarah sa nobyo. A few days later, inaasikaso na ng magkasintahan ang mga kailangan para sa kanilang kasal. They both decided to have a garden night wedding, kaya marami silang kailangang asikasuhin. Sa botik ni Sarah pumili ng Americana suit si Adrian. Mahal, why seems you're not happy? Is there something bothering you? O gusto mong umatras sa kasal natin? Malumanay na turan ni Adrian nang mapansin ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ng nobya. Papa A, mukhang alam ko kung bakit malungkot ang beshi ko. Turan ni Bebeng. Binalingan ng binata si Bebeng. Anong ibig mong sabihin, Ate Bebs? Tanong niya rito. Dahil sa gown. Tugon ni Bebeng. I'm sorry, Adrian. Hindi ko lang maiwasan na hindi malungkot. I made those gowns for myself. But they're gone. Malungkot na turan ni Sarah. And I don't have enough time to sketch a new one. I mean, new design. Dugtong pa ng dalaga. Mahal, if you wish so, we can postpone our wedding. We will move it to next year, so you can have time to make design for your wedding gown. Seryosong wika ni Adrian. No, we don't have to do that. I already picked a gown from the international designer I know. So, Papa A, sure ka na ba rito sa napili mong suit? Nang maayos ko na. Singit ni Bebeng. Tumango si Adrian sabay kindat kay Bebeng. Nakuha ng huli kung ano ang ibig ipahiwatig ng ginawang yun ng binata. Sige Papa A, aayusin ko na itong suit mo. Ready to wear na naman ito. Paalam ni Bebeng saka iniwan ang dalawa sa opisina ni Sarah. Mahal, huwag ka nang malungkot. Whatever you will wear at our wedding, you will still be the most beautiful bride on earth for me. Matamis na turan ni Adrian upang pawiin ang lungkot ng nobya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Sarah, saka yumakap sa nobyo. Sa ganoong ayos sila nadatnan ni Bebeng nang bumalik ito dala ang suit ni Adrian. Baka naman mamaya na yan, no? Hindi lang kasi kayo ang tao dito. Saad nito sa dalawa. Nainggit na naman ang walang jowa. Turan ni Adrian saka humiwalay sa pagkakayakap sa nobya. Mamaya na lang mahal, may inggit. Pilyo pang dugtong niya. Papa A, sige. Asarin mo pa ako, ibubuking na talaga kita. Banta ni Bebeng. Ano ba yung sikreto ninyo? Usisa ni Sarah. Nagkatinginan sina Adrian at Bebeng. I think this is the right time for you to know about it. Saad ni Adrian. And I'm sure it will ease the sadness you are feeling right now. Dugtong pa ng binata saka inagbayan ang nobya. Kinuha ni Bebeng ang inihanda nitong pantakip sa mga mata ng dalaga. Para saan ba to? Tanong ng dalaga matapos matakpan ang mga mata niya. Don't worry mahal, akong bahala sa'yo. Let's go. Tugon ni Adrian sa kainakay ang dalaga. Naunang lumakad si Bebeng. Saan ba ninyo ako dadalhin?
Basta mahal, sigurado matutuwa ka. Tugon ng binata. Narinig ni Sarah ang pagbukas ng elevator. Maingat siyang ipinasok ni Adrian. Makalipas ang ilang sandali ay nasa harap na sila ng isang pinto. Binuksan yun ni Bebeng saka muling inalalayan ng binata si Sarah. Okay mahal, ready? Sambit ni Adrian. Tumango lang si Sarah. Bumilang ng 3 ang binata saka nito inalis ang blindfold ni Sarah. Surprise! Bulalas ni Bebeng. Nagulat ang dalaga sa nakita. Kumurap-kurap pa. Akala ko binili na yan. Wika ng dalaga na nilapitan ang gown na nasa harap niya. Binili nga yan, bebe girl. Binili ni Fafa A. Tugon ni Bebeng. Sino si Melissa? Yung sekretary ni Fafa A. Nilingon ng dalaga ang nobyo at agad na yumakap dito. I hope it made you happy. Wika ng binata. Thank you, mahal. I really did not expect this. I know it will make you unhappy. So when Ate Bebs told me that you are selling the gowns, I purchased it immediately. Paliwanag ni Adrian, saka hinalikan sa buhok ang dalaga. Tuluyang umiyak ang dalaga. Mahal, please don't cry. Saad ng binata. Muling yumakap si Sarah sa nobyo. Ate Bebs, ipaayos mo na ang mga gowns para madala na. Nasa baba na ng butik ang sasakyan. Utos ni Adrian. Muling hinaplos ni Sarah ang gown. She never thought that Adrian will do that for her. Na kahit walang kasiguraduhan na sila ang ikakasal, ay binili pa rin nito ang napakahalagang bagay na yun sa kanya. Lumipas ang mga oras. Nagkayayaan na namang kumain sa labas ang 3. I still can't believe you did that for me. Wika ni Sarah habang lulan sila ng sasakyan. I'll do everything that makes you happy. Madamdaming turan ni Adrian sa kahinawakan ang kamay ng dalaga. Di sana all. Sambit ni Bebeng na kinatawa ng magkatipan. Lalo akong nagugutom sa inyo. Dugtong pa nito. Pwede ka nang igisa sa kamatis at itlog, Ate Bebs. Turan ni Adrian. Ha? Ano naman kinalaman ng kamatis at itlog? Kasi isa ka ng ampalaya. Natatabang tugon ni Adrian. Maging si Sarah ay hindi na rin napigilan pa. Bebeng pouted her lips. Stop the car! I said stop the car! Magkakasunod nitong bigkas na animoy nagdadrama. Bakit bababa ka, Ate Bebs? Tanong ni Sarah na pigil ang tawa. Hindi, practice lang baka sakaling madiscover. Tawang-tawa ang magkatipan dito. Basta kasama nila ito, there is no dull moments. Sobrang kalog ito, kaya gustong-gusto nilang kasama. Lumipas ang ilang araw. May hindi inasahang bisita si Sarah. Come in. Sambit niya nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Bumukas iyon at pumasok ang kumatok. Saka palang tiningnan ng dalaga. What are you doing here? Kung pumunta ka rito para mang-insulto o kung ano pa man, you better leave. I don't have time for you. Agad naturan ni Sarah saka binalik sa ginagawa ang atensyon. I did not come here to make trouble. I just want to apologize for everything I've done to you. Tugon ni Rafael sa malumanay na tono. Umayos ng upo si Sarah. I had forgiven you, Rafael. But the scars of what you've done will remain. Turan niya pagkatapos. I've learned a lot of things after my parents left me. Tama si Dad.
Walang patutunguhan ang buhay ko kung hindi ako magbabago. Wika nitong muli. Then that's good to hear. I know you're getting married. And I'm happy that you are getting the love you deserve. Saad ni Raf. Anong ginagawa mo rito? Manggugulo ka na naman? Boses ni Adrian mula sa pinto. Napatingin si Sarah sa nobyo. Mahal, calm down. Saad niya dahil mababakas ang galit sa mukha ni Adrian. Hinarap naman ni Rafael si Adrian. Humihingi lang ako ng tawad, pare. Don't worry, paalis na rin ako. Congratulations to both of you. Saad nito saka humagbang palabas. Rafael, bigkas ni Adrian. Huminto si Rafael at muling humarap. If you need a job, I can give you. Wika ni Adrian. No thanks. My wife and I will start our own life away from here. Tugon ni Rafael saka tumuloy palabas. Nagkibid balikat na lang si Adrian saka humarap kay Sarah. Mahal, bakit ang aga mong nagpunta rito? Love, we need to meet our wedding coordinators tomorrow to finalize something for our wedding. Sagot ng binata matapos halikan sa noo ang nobya. Yes, mahal, I know. May kailangan lang akong tapusin dito ngayon. Nag-file na ako ng leave. Ngumiti ang binata. Have a seat, mahal. Tatapusin ko lang ito, then we can go. Alok ni Sarah sa nobyo. Bumalik naman si Sarah sa mesa para gawin ang mga kailangan niyang tapusin. Oh, mahal, bakit ganyan ka naman makatingin? Usisa ng dalaga nang nahuling nakatitig sa kanya ang nobyo. I just can't help not to look at you. Nakangiti nito ang tugon. Ngumiti ng matamis si Sarah. Saka muling tinuon sa ginagawa ang pansin. Makalipas ang halos 2 oras. Natapos na rin ang dalaga. I think it's a perfect time to have a date. Wika ni Adrian habang nasa elevator sila. Sure, mahal. Magiliw na sagot ng dalaga. Mula nang na-engage sila ay lagi nang sinusundo ni Adrian si Sarah. Nais nitong masigurado na wala nang manggugulo pa sa nobya. Mas mapapanatag na ako ngayon. Turan ni Adrian habang nasa daan sila papunta sa paborito nilang restaurant. Why? Kasi wala nang manggugulo sa'yo. At lalo akong mapapanatag kapag asawa na kita. As I will have all the privilege to protect you and to take care of you. Tugon ng binata. Napangiti si Sarah. If only Adrian knows how excited he is to marry him. If he only knows. Tuluyan na kayang makakamit ng magkasintahan ang tinatawag na happy ending. Abangan ang karugtong.